makikita natin na siya parate, consistently, ang pinakamataas ang trust and approval ratings. Posibleng bumababa siya, pero never siya naging number 2 kahit siya yung vice-presidente. Maintained ang kanyang popularity. So, ibig sabihin, kahit kitang-kita ng karamihan ng mga, especially yung mga, mga nakatutok dito sa issues na ito, maliwanag. Ano yung motivation, ano yung purpose, kumbaga napaka-common knowledge na. Unfortunately, wala silang ibang strategiya, walang ibang recourse. Kumbaga, walang mapupuntahan o walang ibang magagawa ang mga kalaban niya para magkaroon ng kahit man ng katiting na fighting chance. So in order to do that, ito pa rin at ito pa rin ang bagsak nila. Kahit maliwanag sa mata ng mga tao yung ginagawa nila. After all, kung suntok sa buwan na rin lang, ibuhos na nila lahat para dito sa strategiya nila. Unfortunately, feeling ko baka hindi sila pa rin, hindi enough yung ginagawa nila. 33 million is a very, kumbaga, nakakatakot na number yon para ma-overcome. So kahit ngayon, naaapektuhan sila sa taas ng trust and approval ratings ng bise. Ang ating Vice Presidente Sara Duterte kamakailan po ay nagbigay na po ng pahayag patungkol nga po dito sa mga impeachment complaint na inihain laban po sa kanya, lalo na po ng grupong Akbayan at ito pong makakaliwang grupo. Ano ho ba ang inyong reaksyon tungkol po dito? Sabi ng Vice Presidente, baseless, walang ebidensya at pamumulitin ka lamang itong impeachment nga laban po sa kanya. Actually, matagal nang sinasabi ng ating Vice Presidente yan. Take 2 na nga po ito. Parang round 2 na ito. Hindi naman po kasi nagbago yung reklamo na inihain from last year at saka this year. So, napansin din po natin sa sariling pahayag ng mga nagreklamo o naghain ng reklamo na ito, nakikita natin o naririnig natin na ang explanation nila ay dahil daw hindi masyadong nakapag-explain si VP Inday sa kanilang mga paratang last year. Kung matatandaan po natin, nakailang inquiries sa Kongreso o sa Kamara de Representantes ang mga representante natin at panay ang tanong nila kay VP Inday, minsan wala po sa lugar, katulad ng sa budget hearing, katulad ng sa ibang mga committee hearings, at ang akusasyon pa nila ay bakit daw hindi sumasagot ang ating Vice Presidente sa kanilang mga katanungan at minsan hindi pa daw nagpapakita. Hindi po ito umaabot sa punto na pwede ka mag-file ng isang reklamo for impeachment kung hindi ka lang masaya sa mga kasagutan ng ating Vice Presidente sa budget hearing halimbawa. So parang masyadong either hindi handa yung mga naghain ng reklamo na sumagot sa katanungan kung bakit sila naghahain ng ganito laban sa Vice Presidente, isang Vice President na napakalaki ng mandato, na kailang boto siya, 33 million votes noong 2022 elections. Pero kung siya ay tratuhin, ay minsan akala mo ay hindi, diba? Parang wala siyang mandato, parang inuutos-utusan lang ng mga nagtatanong sa kanya sa Kongreso. Bunga ito ng, alam natin na pinagplanuhan siya at yung mga inquiries, kunwari in aid of legislation last year, ay sariwa pa sa isip natin. At alam natin na ito ang talagang pinagpaplanuhan nila na maghain ng isang impeachment complaint with the end in view na matanggal siya. Unfortunately, dahil nga magaling siguro sumagot ang ating bise at saka kukunti lang talaga ang kanilang maihuhugot na facts, ganito kahina yung kaso na naihain nila. And so, we've come full circle. Eto na naman po tayo, same complaint, same faces, walang pinagbago. And hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagbigay ng mas mabigat na dahilan sa pagfa-file ng ganitong kaso. Opo. Attorney, ano sa tingin po ninyo yung, sabi mo nga, take 2 na ito at lagi na itong sinasabi ng Vice Presidente. Anong sa tingin mo ang nag-trigger sa Vice President na magsalita
lumabas na dahil nakikita natin usually yung tagapagsalita niya, ang legal counsel niya sa impeachment na si Attorney Michael Poa yung nagsasalita, sumasagot po doon sa mga reklamo o yung mga akusasyon laban po sa Vice Presidente. Ang ginagawa ng ating vice ay fini-frame niya yung konteksto at saka itong reklamo sa impeachment. Nilalagay niya sa tamang konteksto para makikita natin. Ito'y aksaya ng oras, aksaya ng resources at maliwanag na hindi public interest ang pinupuntirya. So para lang hindi malingat sa isipan at sa paniningin ng mga tao ang tunay na dahilan kung bakit inihain ito. Alam niyo naman, matatamis rin minsan ang salita ng mga taong naghahain, parang pinalalabas na ito para sa katarungan, for accountability, for transparency. Very transparent naman kung ano talaga ang tunay nilang pakay. Opo. Attorney, sa tingin po ninyo, may legal na batayan ba itong paratang sa impeachment complaint, lalo na po doon sa issue kay itong Mary Grace Piatos? Uulitin natin, medyo nakakabahala na ang mga makakaliwang grupo ang naghain ng isang reklamo na nagde-demand na mag-release ng impormasyon na normally talagang itinatago for national security. Uulitin ko, ang sa saligang batas, ang binabasa natin dyan ay talagang required ang transparency for accountability ng mga public officials. Ngunit may mga exceptions ito at ang isang exception dyan ay national security concerns. Hindi mawawala sa isip ng ordinaryong mamamayan ang relasyon ng mga naghain dito sa mga grupo na designated terrorist groups. At nakakabahala na sila yung nagde-demand ng pagre-reveal o paglalabas ng mga confidential matters na maaaring makapagpeligro sa buhay ng mga confidential agents or informants or makakapeligro sa mga operasyon na intended na protektahan ang seguridad ng bayan. So, kumbaga, may transparency at work dito, pero ang transparency na nakikita natin ay dun sa intensyon ng mga nag-file ng reklamo. Opo. Kaugnay pa rin po dyan sa impeachment complaint nga na tinutukoy ng Vice Presidente. Papaano po nyo ikokomento naman itong sinasabi nga ng Vice Presidente na ang investigation in aid of legislation noong 19th Congress ay isang fishing expedition? Totoo. At in fact, parang fishing expedition pa rin itong impeachment proceedings. Kasi nga ang sinasabi nila, lalong-lalo na, i-quote natin si dating Congresswoman Franz Castro at saka former Congresswoman Lisa Masa, sa kanilang isang forum ay sinasabi nila talaga dahil hindi daw satisfactory ang mga kasagutan ni VP Inday sa kanilang mga inquiries in aid of legislation, ma-file na ng impeachment ng magkaalaman na daw talaga. So, excuse me, may ibang paraan para malaman ang impormasyon na yan. Hindi po kailangan ng impeachment or impeachment proceedings para para makuha nila yung impormasyon na yan. They could have filed under FOI. Pero alam natin at alam din nila na mababa ang likelihood na makukuha nila yung impormasyon na yon. Pero hindi lang po yun ang hinahabol nila. Alam natin na hindi pa rin nila binabago yung ibang posibleng hindi nila binabago yung ibang mga paratang, including but not limited to yung mga akusasyon sa kanya nung hindi pa siya vice-presidente with the intention of opening up or kukuha sila ng isang order para mabuksan ang mga bank accounts. Very transparent din ang intention na ganito dahil parang last year pa yan at ang driving force niyan ay walang iba kundi si dating Senador Antonio Trillanes. So, yan, nakikita natin na it's not just the information tungkol dun sa mga operasyon, ngunit impormasyon din laban kay VP Inday para magsuko siya ng impormasyon so that they can file
other cases. Opo, kaugnay naman po doon sa pampulitikang motibo, ayon kay VP, ang akbayan ay may malinaw na pampulitikang motibo, kabilang yung plano nilang tumakbo sa pagka-pangulo. Sa tingin po ninyo sa legal na aspeto nito, attorney, gaano ito makakaapekto naman sa kredibilidad ng impeachment complaint? Well, last year pa rin naman yan at alam natin na kaya yan ini-endorso ng marami sa mga opisyales ng administrasyon na ito ay nababahala sila sa lakas ng popularidad ni VP Inday na actually since 2022 pa. In fact, kaya siya binoto ng mga tao with the end in view na siya ang susunod na Pangulo. Whether it is inadvertent dahil may posibleng mangyari or dahil sa 2028 siya naman po, it is her turn. So, kumbaga, mababa na ang kredibilidad since last year. Ang tawag dyan in English, naked ambition. Kasi lahat ginagawa nila at in fact hindi nga sila sumunod sa mga patakaran sa ating saligang batas tulad ng due process sa kanilang kagustuhan at gigil na matanggal from the running itong ang ating Vice Presidente for 2028. At maaari ba itong matawag o maituring, attorney, na isang harassment o pang-abuso tulad nga ng sabi ng Vice Presidente sa proseso, yung pagsasampa po ng impeachment complaint kung may political bias na itong mga nag-endorso nito? Well, ang tawag dyan ay abuse of right. Just because they can doesn't mean they should. So halimbawa, alam natin na karapatan o mandato ng lehislatura ang magpasimuno at saka mag-file ng impeachment complaint. Ngunit kailangan mayroong pundasyon ito, may violation ng batas o mayroong act na napakasama kahit hindi man lang siya umangat to the level of a crime, pero dapat napakasama ng ginawa ng nasasakdal para humarap siya sa isang impeachment at para matanggal sa pwesto ang isang taong may hawak na napakalaking mandato. Gayunpaman, ginagawa pa rin nila kahit marami o tingin ko mayorya ng mga nanonood at sumusubaybay dito ay hindi naniniwalang may tunay ngang nagawa ang ating Vice Presidente to merit such an action.